Hello po, isang magandang araw po sa ating lahat and kumusta po kayo ulit? Welcome to my channel. Ako po si Melissa and sa lahat po ng baguhan po dito po sa channel natin. Maraming salamat po sa inyo guys, no? And on behalf po sa lahat ng kasama ko, makita at saka hindi makita, sana po ibasbasan po kayo ng Diyos Ama, Diyos Anak at ng Diyos Espiritu Santo, and by the four names of God, which is Yahweh, Babhay, declaring His love, His protection to cover all of us, no? And sa ngayon guys, no, may nakakuha po ako ng idea po na sa lahat po ng tao or sabihin po natin na majority po sa atin is lalo po sa mga nanay is talaga pong kumbaga sa akin is naghihirap po tayo in a way po na sa financial, no, sa family, sa kahit na ano pong problema po, no. Yun po ang nakikita ko sa reading, no. So, we have 12 zodiac sign last time and doon nakikita ko talaga na marami po talaga ang nag-reach out na kumbaga sa akin is like um, we are suffering one way or another, no? Pero talaga pong nakafocus po ang sentro natin sa pera. Okay, dito sa pera. And actually sa totoo lang aminin ko po, talaga pong nahihirapan po ako na ituro po sa inyo ang nalalaman ko kasi nga hindi po ako isang academic or hindi po ako isang guro, hindi din po ako isang financial merong alam or sabihin po natin na talaga pong may pinag-aralan po pagdating po doon, no. Pero ang sa akin, iisa lang po ang rules po actually sa batas po ng kalikasan or batas po ng nature po natin. And nung una pa lang is like bago pa ako naging manggagamot, talaga pong parang sa akin ayaw ko pong tagapin in a way po talaga na ang sakit po natin is due po talaga sa kung anong iniisip po natin and then come from the soul. And this time, since na matagal na din po, gusto kong i-share po sa inyo ang nalalaman ko in a way po na parang kumbaga sa akin, pag tagpiin po natin ito and paano po natin ma-share po sa kapwa po natin. And kahit po sabihin po natin ang reading ko is ay para sa ganito lang, pero more on probably mostly po kasi nangyayari po sa atin. And as I said, no, lahat po siya is like nagkakaroon po tayo ng sa problema sa pera, nakabaon-baon po tayo sa utang, hindi po tayo move on, napipilitan po tayong magtrabaho. And then masasabi mo talaga na 98% sa mga tao po is talaga pong nahihirapan. Bakit? No? And for me, unang-una is like gagawin po natin dito is since na card po ang ginagamit ko, so magbibigay po ako sa inyo ng example and nawa po is para po mag-open po yung mind natin. And sa lahat po ng nandito, no, na may mga comment po about po sa mag-asawang diwende, papaano sila makikipagkaibigan, marami po ang nagko-comment doon. And I know po deep inside po kasi is gusto po natin na magiging maswerte tayo. In a way po na hindi po tayo nahihirapan. Bakit naman po hindi, no? Hindi po kasalanan yun, never been, no? Ang gusto ko lang i-ano sa inyo na kahit na ano pang gamit mo, like sabihin po natin na meron kang something yung hubad, meron ka pong sinukuan, meron ka pong duwende, kahit sabihin po natin na totoo man sila o hindi, or like hawak-hawak mo lang po ninyo, everything in that is just only an extension of your mind. Kailangan po kasi nating tingnan kung ano po talaga yung pinaka-deep, kung ano po talaga ang paniniwala mo sa isang bagay, bakit hindi mo siya nakuha-kuha. No? And dito siguro baka po kahit papaano po magbubukas po ang isipan po natin and sa pamamagitan po ng mga nilalang na yan, sa pamamagitan po ng mga gamit na yan, magkakaroon tayo ng idea at mas madali po natin kunin ang lahat ng po yan. Kasi we are only 2025, wala na po yung talaga pong panahon po na kung saan kung ano yung nakikita mo, yun lang po talaga ang nandidiyan. It's not real anymore. Nandito na po tayo sa kung saan more on ang mga tao kasi more on awaken na po. Tayo na lang yata ang mga Filipino na parang hindi po talaga nag-a-advance, no? And kahit sabihin po natin na mas marami sa atin ang psychic, mas marami po sa atin ang nandito po sa Pilipinas ang talagang napakalalim po ng pinagmulan po natin, no? And sa akin, in short, dito siguro pwede natin itong gawin kahit papaano po, no, and since na card po ang dala ko, so
ilalagay po natin sa card na kung saan kaya ko po siyang i-explain sa iyo ayon po sa kakayahan ko, no? See? Okay, sabihin po natin na ang talagang kailangan mo is pera, no? So, lagay tayo dito ng kung saan. Parang, kumbaga sa akin is like, mostly sa atin, pera po ang kailangan. Pero sa pamilya, actually, ang pera hindi po pinag-uusapan. Kung gagastusin ka na po, mami, pahingin pera. Pero sa pamilya, sa mag-asawa, hindi po nila yan pinag-uusapan, no? Bakit, no? Bakit talaga po hindi po siya pinag-uusapan? Kasi nga po, masyado po masilan ang word po ng pera. Kasi sa school nga noon, di yan pinag-uusapan eh. Kahit sa school, di po siya pinag-uusapan. Pero sa akin, when we're talking about money, actually, ang piso pera, no, lagi ko po sinasabi, ang piso po is pera, ang 10 pera din. So, kung kailangan mo po ng extra, may ano po tayo na, kumbaga sa akin, hingi ka lang po kung ano po yung kaya mo. No? And, I mean to say, physically. And, dito kasi, parang, kumbaga sa akin, is like, sinanay po kasi tayo na kung anong meron lang po na nakikita mo, yun lang po ang hingiin mo. Then, nanghihingi po tayo ng something sa Lord o nagdadasal po tayo na as long na malakas lang kami, as long na buo lang kami, no, okay na po yun. Imposible po yun kasi lahat po tayo talaga nagde-deteriorate whether we like it or not. No, tumatanda tayo, so ang body po natin talaga pong nagkakaroon yun ng problema. So let's have tanggapin po natin yung cycle na to kasi hindi po talaga tama yung sabihin mo na tama na yung basta po masaya kami, basta po yung pamilya namin, basta po there is no such thing, no? Kasi kung wala po talagang pera, hindi po mabubuo ang pamilya nyo. You have to accept that kasi para po paano, pag humingi po kasi kayo, sobrahan po ninyo para po pag nagkasakit kayo, meron kayong extra. Di po ba, no? So, palalimin po natin, no? When say about money, okay, sabihin po natin, kailangan mo ng pera. Sabihin po natin, just for example, kailangan mo ng pera, kailangan mo ng so, natin dito guys, para mayroon akong sorry po, no, very po ito, kasi busy po ako masyado, so at least kahit paano po, alas 11 na po ng gabi, gusto ko pong turuan kayo in a way po na kahit paano po, hindi lang po yung ako ang sabihin po natin na ito, kaya ko, so ano man ang hindi ko kayang ipagmayabang po na kaya ko ang isang bagay pero hindi ko naman po maituro sa ibang tao, no? Sabihin na po natin na actually this one is a symbol of a card, just only a sample po, para kahit pa paano po, meron talaga kayong makakuha na ng idea. Okay? Ang chariot, pag lumalabas kasi ito, isa car, so madali po siyang i-imagine. Okay? Ito yung gusto niyo, kailangan mo ng pera or kailangan mo po ng sasakyan because kailangan mo ng something now. Ang sa atin kasi, yung tayo kasi, mula pa nung maliit tayo, tig-train po tayo kung ano po yung dapat na isipin ng ating, yung capabilities po ng mind po natin. So, pag sabihin po natin na pera, na kukuha po natin kaagad na pwedeng piso, pwedeng pwedeng 10, pwedeng 100. And then, sabihin po natin na gusto mo po ng sasakyan kasi, sabihin po natin na mas okay siya pag mag-travel tayo na hindi po tayo mag-commute, no? And then, so it's a way of us na mag-transport. Alam niyo kung ano ibig sabihin ng sasakyan, no? Ngayon, ang susunod po kasing tanong natin, magkano po ang perang kailangan mo? Kailangan kasi yun, kasi yung mind mo, hindi po siya mag-function kasi ganun po ang pagturo po sa atin, di ba? Magkano po ang perang kailangan mo? Okay? Kung sabihin ko sa inyo na, ma'am, kailangan mo ng 1,000,000 kung gusto mong magkaroon po ikaw ng kapital. Sabihin po natin, for example, kailangan mo ng 1,000,000. Okay? Okay? So, then, ang 1,000,000 na yan, sabihin po natin na kailangan mo ng pera, 1,000,000. Hindi mo siya pwedeng kailangan ng piso. Diba? Kasi lahat tayo mayroong piso, diba? So, you have to ask something, na mas mataas po siya doon sa kung anong meron ka. That is why you ask, di po ba? So, kung 1,000,000 ka,
Sabihin po natin na kailangan mo ng 1,000,000 or eto ang kailangan mo. Kung may capital ka, madam, kailangan mo nga ng 1,000,000. For example lang po 'to ha. And then pagsasakyan po natin, sabihin po natin na Fortuner, okay? Montero, sabihin po natin, or tricycle, or binababaan pa po natin kung ano lang po kaya pong i-afford po natin, no? Kung sabihin natin pinakaano niyan is motor. Now, sa iyo talaga, normal na tao talaga, mag-iisip na yan kaagad na 1,000,000, ma'am, imposible. Kasi nga po, wala nga. Magkano lang po ang sahod ko bilang katulong. Okay, bilang katulong. Kung nasa ibang bansa ka, magsasahod ka po niya ng 20, kung sa Hong Kong ka, is gonna be 28,000 to 30,000 a month. Paano ka makakabuo ng 1,000,000? Hingi pa ng hingi ang pamilya mo, extended family pa, nandun pa. Then, isipin mo kaagad na imposible po na makakuha po ng 1,000,000. And then, punta tayo dun sa sasakyan. So, kung halimbawa, isa ka pong sabihin natin na isa ka pong barbero, isa ka pong sa bahay ka lang din po, nagtatrabaho, sabihin po natin na sales lady ka, so nakatapos ka ng pag-aaral, meron kang mga anak, nakapagtrabaho ka nga. Meron ba ikaw capabilities po na maliban na lamang sa mga politiko, mga mayaman talaga, very easy po sa kanila to. But then, ang pag-uusapan natin ang majority, katulad po natin, ang majority po na tao, kung ano po talaga ang mindset nila. Okay, so itong Fortuner, Montero, kung tricycle, or mapunta tayo sa motor na lang po. So, ito, sasakyan. Ito po, pera. Ito po, Okay? And then, ang pinaka po niyan is like, sabihin po natin na ikaw, ang iisipin mo kaagad, hindi ka makakuha ng 1,000,000, right po ba? Pag-iisipin mo naman kaagad na ang sasakyan po na to, imposible makakuha ng hanggang doon ka na lang po sa motor. Pero ang wini-wish mo po talaga is Fortuner, Montero, or something na mas maganda, elegante, ganun. Pangmayaman, ganun. No? How I wish magkaroon ako ng ganyan para makapunta ako sa isang lugar na ganun. Pero ang mind mo, no, it's impossible po yan. So, actually, lahat po yan siya ng mga bagay po natin. So, kung i-explain sa inyo na ang lahat po ng mga bagay po natin, lahat na nandito sa mundo natin, before yan, nagmamanifest dito, someone is thinking for that. So, lahat po yan sa isip lang. Sa isip lang po, lahat ng bagay na nandito. Now, why you say na hindi mo kayang afford kung actually everything is like made from thoughts. From thoughts. Kasi ganun ang ginawa ng Diyos, di po ba? Ang ginawa lang po niya, if when you say that I want light, so there is light. No question, there is light. Tapos sasabihin mo kaagad, no, God po siya, ikaw hindi. Tao ka lang, ikaw siya God. Tao ka lang, you are very low. That is impossible because you know that you are also God. So, sa akin, so kung itutusin mo nga po, so ang lahat po ng ito, no, is magbabalik siya sa mind. Ito ang gusto kong ituro sa inyo lagi, guys. Kaya nga po sabi ko kako, kailangan ninyo mag-meditate. Diba ba? Kailangan po ninyo na i-close po yung conscious niyo para makapasok po yung subconscious niyo. Okay? Now, your mind actually is thinking na imposible kang makakuha ng 1,000,000. Bakit? Bakit? Kasi nga po wala kang trabaho, ganito, bla bla bla. No? Sino ang nagbibigay noon ng hindi mo kayang makuha yan? Ikaw. Ikaw mismo. So, lagi yung sinasabi sa akin, paano nangyari yun? Na yun? Nobody will accept that na siya ang may gawa ng lahat po ng nangyayari sa kanya. Siya po ang may gawa nun. Lahat po na nangyayari sa atin, tayo lang din pong may gawa. You know why? Consciously or subconsciously, you are thinking na hindi mo to kaya. It's impossible, hindi mo ito kaya. No? And then, eto naman po na sasakyan mo, no, i-close out po yan hanggang motor ka na lang. Balik ka sa motor. Paano ka magkakaroon ng Montero or magandang sasakyan kung ang isip mo, your mind, yung iniisip mo is like, hindi mo kaya i-afford po yung Fortuner mo.
Masabi ka ngayon sa akin, "Ma, masyado na po kayong materialistic, masyado na po kayong ano, maski nga ganito lang kaya ko na po siya." Dahil sinanay tayo ng gano'n. Sinanay tayo na kung anong meron ka, magtiyaga ka. Kung anong meron ka, no? Yung para sa akin, sa panahon ngayon kasi, hindi na po yan siya acceptable. Obsolete na po yan. Sabihin mo ka ako, kung maiksi ang kumot, mamaluktot. No? Sa akin, kung maiksi ang kumot, bibili ka ng bago, mas malaki, mas komportable. Okay? No, sa akin po, no. And I tell you guys, no, kwento ako sa inyo. Actually, ang hirap po namin. Mahirap po. Ako din. Sa so far, I will not really say na mahirap kami. Kasi hindi ko talaga yun pinaklaim po sa buhay ko na mahirap ako. Never po. Kahit sabihin niyo ganito yung bahay ko, no. No, no. Pero sa akin, kung ano yung komportable ako, doon ako. Kung ano yung nakapagpasaya sa akin, doon ako. And may kwento din po ako sa inyo, no. So, noon katulong ako, no. And sa ibang bansa nga lang po. Dahil nga po sa ano namin na mahirap kami, so is imposible sa akin ang magtapos po ng pag-aaral. And then, gusto ko po sana magiging sundalo, pero ang kaya lang po talaga or sabi sa isip ko is like imposible kasi nga po dahil nga po sa magulang ko na hindi po nila kayang makapagpaaral. Siyam po kami magkakapatid, ako pong bunso. Iyon po ang mindset ko. Pero sa akin kasi habang nag-high school ako, ang iniisip ko talaga is like kung magiging katulong man lang ako, gusto ko po talaga yung nasa ibang bansa na dollar po ang kinikita ko. Mind you guys po talaga po nakalabas po ako, nakaano po ako ng ibang bansa. And then habang high school pa ako, may narinig ako sa maestra namin na sa lahat ng mga tao, sa lahat po ng tao, either doctor siya, lawyer siya, maganda po ang trabaho niya, police siya, whatever. Ang ginagamit lang po nila is only 3% of their mind's capability. Doon ako nagtaka. So, kasi ikaw ba gano'n na walang-wala ka, na maski radyo wala kayo? Para sa akin, ang isang doktor yaman-yaman na, mayaman na, matalino na, kasi syempre, marunong siyang mag-opera, ganito, ganyan, nagagawa niya lahat po sa health po natin. And then, ang police, syempre, talaga po para sa akin, graduate siya. Akala ko kasi, lahat po nang nag-graduate, talaga po matalino na. So, ibig sabihin, kaya lang po, to my surprise, sabi po ng teacher namin, is like, ang mind, only 3% actually of mind's capability ang ginagamit po ng karamihan. Mostly, kahit po nakatapos ka ng ganito, di ko alam kung ano yung, bakit niya sinabi niya yun. And nagtanim po talaga po yun sa isip ko. And then sabi ko kako, nasaan po yung 97%? No? 97. Yun yung tinatawag ko sa inyo na 97% ng tao is mahirap. Di po ba? Meron dyan na medyo okay, medyo ano, pero hindi mo talaga siya makonsider po na mayaman. O sabihin po natin na super yaman. Hindi mo siya talaga makukonsider na ganon. So sabihin po natin na 97% of the people are very poor. Okay. Now, when you compare to mind, compare to isip, sa isip po natin, sa isip po ng tao, or sabihin po natin, consciousness ng mga tao, is 3% lang po ang ginagamit niya. So, ang ibig palang sabihin ng teacher ko is like, ang 3% is your conscious mind. And then, your 97% ay your subconscious mind. So, ibig sabihin, paano ko, mula nung malaman ko yan, ang lagi ko na po talagang iniisip is how to tap my subconscious mind. Hindi ko alam na yun na pala yung psychic ability, na meron na palang ganon. Then, yung more on, paano ka makapag-manifest? Ano siya, paano ka makapag-manifest, no, ng mga bagay mo from spiritual to material, no? And paano po talaga yun? So, sa atin dito guys, is like,
this is the way my thinking. So, yun lang po ang pwede kong i-share po sa inyo na parang kumbaga sa akin, magkaroon po kayo ng idea paano po natin i-manifest po talaga. So, everything we desire in life, there is always a capability. Yung alam mo, kung alam mo, ang 3% na sinasabi ko sa mind mo is like yun po ang sinasabi mo na imposible magkaroon ako ng million. Yun ang alam mo. And then halimbawa ngayon sa tricycle, sa motor, sa mga sasakyan na gusto mo, napunta ka lang po sa motor kasi yun lang ang kaya mo, yun lang po ang alam mo. Yun lang po ang 3% na ginagamit mo. No, yun lang po ang alam mo. That is what you know. That is your conscious thinking. That is your way of, yun po ang logic na alam mo. No, na imposible yun sa akin, madam. Ganito lang po sa paano po ako mag-produce ng milyon. Imposible yun. Pero sa akin po guys, pag gagamitin mo ang 97%, that is your subconscious mind. And actually, everyone can tap for that. So, yun ang ituturo ko sa inyo sa susunod po na next time. And paano po siya. And by the way, gusto kong may ikukwento po ako sa inyo. Alam niyo guys sa akin, nung since sinabi ko nga sa inyo, pag gusto kong mag-abroad noon, imposible po sa amin yun. Kasi nga, is like ang bahay namin. So, kung makita ninyo, so 4 na haligi, wala po yung pintuan. Wala po yung lako. So, ganon, no? So, bundok, talaga pong walang ilaw, walang kuryente, wala kaming TV, lahat po yun, no? Pero di po ako masyadong nagnanais ng mga bagay na yun noon pa. Ang gusto ko lang po talaga is like, challenge, yung talagang isip ko noon. Kasi nung sinabi sa akin ng tips, lagi po akong, di siya naalis sa isip ko. So, nasaan yung And, so, sa ngayon, nung nagkaroon na ako ng idea, nakarating po ako sa Hong Kong. And lalo po akong, Kuwait, narating po ako sa ibang, sa Kuwait, more on, pero last po siya sa Hong Kong na talaga po nakadiscover. Parang may nakapagsabi sa akin na, you can be anything if you want to. Di na ako na nakatulog. So, yun, pag minamanifest ko yun, gusto ko yung ganito, nga, ganyan. Lahat po yan, nakakamit na nakukuha ko. Now, ang sa akin po ngayon sa inyo, kasi pag nagbabasa po ako ng card, makikita ko kasi nafe-feed ko yung kung ano yung natin, lalo na sa mga kabebehan. Guys, kung alam lang ninyo ang kapangyarihan ninyo, sobra. Yung mga tao naman po or mga babae po na nahihirapan sila because someone else is using their power. Ginagamit sila pero hindi po nila alam yun. No? And for me, sabi ko nga sa paunti-unti kong tatalakayin yun eh. Baka nga marami talaga po ang magagalit sa akin, no, ganun, or they will hate me that much. No? So, sa akin, yung sinabi ko nga sa inyo na kaya ko, I can be anything, yes. Bigyan ko kayo ng example paano po mag-manifest po ng isang bagay na imposible. Okay? Yung katulad ng, sabi ko nga, ganito nga. Alam niyo dito, nang lumipat kami dito sa Tabaco, kasi remote area to, wala itong signal, walang wifi. May signal lang po dito, cellphone lang, or sa TNT po. Mahina po ang signal ng Globe dito. So, at the time, nung nalipat na kami dito, so, kasi nga, lumipat ako sa Tabaco kasi nung nag-start na po ako, hindi ko na kaya po yung sobrang daming tao. Kasi po lahat po siya na-i-imprint na kukuha ako yung kung anong iniisip nila in masakit. Parang hindi ko kaya, lagi po akong stress, lagi po akong nananaginip kung saan-saan. So, very vivid siya. Then, para talaga pong, parang yung masiraan ako ng bait or something kasi pero alam ko talaga kung ano yung totoo, kaso lang hindi ko kayang i-imprint or hindi pa ako marunong at the time na ma-off ko yung pagiging empath mo or like na feel mo kung anong feel ko ng ibang tao. So, nalipat po ako dito. So, para mas madali, sabihin po natin na at the time na nagsimula ako, sabi ko kasi 3 taon bago po ako start po talaga na pero pinag-aralan ko siya lahat. Ba't ako ganito, ganyan, no? Ang gusto ko talaga at that time is laptop. Gusto ko talaga magkaroon ng laptop. Imposible yun kasi at this time talaga walang signal dito. Wala din po talaga akong pera. Okay? Wala talaga akong kapera-pera. Pero gusto ko talaga yung laptop. So,
pumunta ako sa Tabaco, sa sentro, and then naghanap po ako ng laptop. So, ang laptop, pag initial mo nga, kailangan mo ng 6,000, and then magma-monthly ka po ng 2,800 for 12 months. Na 12 months 12 months, ang taon, no? So, yun. So, kung isumada ko siya lahat, nasa mga 60,000. Sabi ko, kako, hindi ako magbabayad ng 60,000 for that amount. Pero talagang sa isip ko talagang gustong-gusto ko talaga yung laptop. So, time pass by, nakalimutan ko na yun, nag-ano na siya dito, tapos may client po ako, may nakilala po ako na talaga pong, parang blessing ba siya o something, sinabihan na ako na, madam patawag na sa akin, pero nagka-card na po ako. Sabi nila, madam, meron po akong laptop, meron po akong laptop, andun po siya ngayon sa Palawan. So, kung meron ka pong pera, kunin mo na po siya. Tubusin mo na po kasi sayang. Meron naman po kasi akong laptop kaya hindi ko na masyado po yung pero sayang yun kasi HB. Okay? So, HB. So, ko ang mahal po no, kasi nasa mga 42 yata in cash. Pagbayaran mo siya. So, sabi ko magkano yun? Sabi niya sa akin, parang 5,200 ganun. May pera po akong 3,000 and then yung asawa ko na nandun sa ibang lugar nagtrabaho, pinadala niya akong 2,500. So, 2,500 nakuha ko po yung laptop. Guys, isa lang po ito sa kasi, mga bagay po talaga na yung paggamit po actually ng 97% is lahat po pwede yun. Lahat tayo pwede. Kung mag-manifest kayo ng something kasi, halimbawa kung gusto mo talaga ng pera, dapat kasi alaman niyo kung bakit. And then pag nalaman talaga kung bakit, kasi ang why ninyo, why mas malakas po siya doon sa reason bakit hindi mo siya makukuha. So, our mind, kahit sabihin po natin na meron kang duwende, meron kang pampaswerte, everything as I said, is just only an extension of your mind and your feelings. So, ang pag-aalaga ng duwende, usa po silang dumarating kapag you are feel blessed or you are feel maswerte ka. Kasi, mai-imprint mo po yun sa kanila, tapos sila po yung lalapit sa'yo. Sila mismo ang lalapit sa iyo. You don't need actually to call them. Pero kung isipin mo talaga sila, mas maganda. And sa akin, it's just only an impression or impression ng feelings mo, ng mind mo sa something that you want. And hindi mo siya iisipin kung paano mo siya makukuha. Pero may mga step ka na po kasi ang mind po natin sanay sa ganon. And then until paunti-unti mo siyang nakukuha. So, eto, kasi useless po yung mag-ritual tayo, tapos hindi mo talaga alam kung ano yung mechanics po ng mind mo. Lahat ng bagay sa atin, as I said, tayo lang po may gawa nun. Bad or good, tayo lang po may gawa nun. So, guys, thank you very much for watching and I hope na nagbibigay po ako sa inyo ng konting mag-message sa inyo. Ang susunod po nito, siguro is like, paano tayo mag-manifest. Bigyan ko ng time frame and then step by step paano po natin gagawin. Magandang gabi po sa inyong lahat kasi gabi na po mag-aalauna na madaling araw. Thank you po!